Ang engranding mansyon ay matayog na nakatayo sa pinaka-eksklusibong kapitbahayan ng lungsod, isang malinaw na simbolo ng mga kahangahangang tagumpay ni Ricardo. Mula sa malalawak na bintanang salamin sa itaas na palapag, pinagmamasdan niya ang kanyang ari-arian ng may pagmamalaki. Inaalala ang maraming gabing walang tulog at mga sakripisyong nagtulak sa kanya patungo rito. Siya ay mayaman, makapangyarihan, hinahangaan, lahat ng inaasahan sa isang matagumpay na lalaki. Sa tabi niya ay si Romina, ang kanyang elegante at magarang asawa. Tila masaya rin siya, ngunit may kung anong nakatago sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi napapansin ni Ricardo. Ganito ba ang itsura ng paraiso sa mundo, Ricardo? Mahinang tanong niya. Yumakap si Ricardo sa kanya ng may ngiti. Oo, Romina, ito ang lahat ng aking pinangarap at simula pa lang ito para sa atin. Itinayo ni Ricardo ang kanyang imperyo sa pamamagitan ng walang humpay na pagsusumikap. Pinupursige ang lahat sa pamamagitan ng sipag at matibay na loob. Para sa kanya, ang ganitong pamumuhay ay gantimpala sa isang buhay na puno ng determinasyon. Alam ni Romina kung gaano siya kadedikado at sa isang banda iginagalang niya ito. Lumabas tayo mamayang gabi, nagpareserba ako sa paborito mong restoran, masayang sabi ni Ricardo. Deserve mong makuha ang pinakamainam, Romina. Tumango siya ng magalang, tinanggap ang paanyaya na may banayad ng ngiti kahit pa may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Si Ricardo, abala sa telepono at sa trabaho, ay hindi ito napansin. Ang araw-araw ni Ricardo ay puno ng pulong, kontrata at mahahalagang desisyon. Naniniwala siyang si Romina ang perpektong katuwang sa kanyang paglalakbay. Para sa kanya, ang bawat tagumpay ay dapat ibahagi sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Lahat ng ito ay para sa atin, para sa ating kinabukasan, sabi niya habang pinagmamasdan si Romina na inaayos ang kwintas ng perlas sa kanyang leeg. Alam ko, Ricardo, maswerte akong kasama kita, sagot niya. Ang tinig ay kalmado ngunit di mabasa. Nang lumingon siya upang tumingin sa asawa, maingat niyang itinago ang anumang senyalis ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Ricardo, kumbinsidong ang lahat ng kanyang naitayo ay matatag at totoo. Para kay Ricardo, perpekto ang kanilang buhay. Kaya nang sabihin ni Romina na manonood siya ng pelikula, hindi siya nagdalawang isip. Isa lamang itong karaniwang gabi at natuwa siyang iniisip na naglalaan ng oras para sa sarili si Romina. Mag-enjoy ka sa pelikula, mahal, masaya niyang sinabi. Ngunit ang totoo, mas mapanganib ito kaysa sa inaakala. Sa halip na tumungo sa sinehan, pumunta si Romina sa isang tahimik na paradahan ng supermarket malapit sa kanilang mansyon. Doon lagi silang nagtatagpo ni Terry, ang nakababatang kapatid ni Ricardo. Ngunit hindi ito isang simpleng pagkikita. Si Romina at Terry ay may madilim na plano. Alisin si Ricardo sa daan at angkinin ang kanyang kayamanan. Dumating si Romina sa tamang oras. Sumulyap siya sa rearview mirror bago bumaba ng kotse. Naroon na si Terry, nakasandal sa poste ng ilaw. Seryoso ang mga mata. Handa na ba ang lahat? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Romina habang sinisigurong walang nakapaligid. Ipinaliwanag niyang aalis si Ricardo kinabukasan ng maaga para sa isang mahalagang pulong. Handa na ang lahat. Kapag nagkaaberya sa kotse, iisipin ng lahat na isa lamang itong malungkot na aksidente. Tumango si Terry, kontento. Ito na ang kanilang malaking pagkakataon. Naniniwala silang perpekto ang plano. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggal kay Ricardo, ito ay tungkol sa pamumuhay ng marangya at maginhawa. Napagplanuhan nila ang bawat hakbang. Si Terry na may access pa rin sa garahe dahil sa tiwala ni Ricardo ang mag-aayos ng preno. Sa ganitong paraan, magmumukhang aksidente ang lahat, isang trahedyang hindi inaasahan.
Magmumukha lang itong isang kakilakilabot na aksidente. Walang pag-aalinlangang sabi ni Terry, walang maghihinala at sa lalong madaling panahon sa iyo na ang lahat ng kayamanan. Tumango si Romina, kumpiyansang ito ang magbibigay sa kanya ng buhay na kanyang minimithi. Ngunit hindi nila alam na may nakikinig. Nakatago sa likod ng isang sasakyan ay si Nestor, isang batang kalye na walang tahanan at naghahanap lang ng masisilungan mula sa lamig. Matalino at mapanuri, napansin ni Nestor ang kahina-hinalang bulungan at kilos nila. Tahimik siyang lumapit at nakinig. Di nagtagal na intindihan niya ang lahat. Nagbabalak si Romina at Terry na patayin si Ricardo at kunin ang kanyang kayamanan. Kahit isa lamang siyang bata, ramdam ni Nestor ang bigat ng natuklasan niya. Habang kinukumpirma ng dalawa ang detalye ng kanilang plano, nanatiling tahimik si Nestor, sinisip-sip ang bawat salita. Maaga siyang aalis bukas, sabi ni Romina. Eksakto, wala siyang kaalam-alam, sagot ni Terry na tumatawa sa kasamaan. Para sa dalawa, ilang oras na lang at magiging malaya na sila. Ngunit para kay Nestor, ito ay isang babala, isang panganib na hindi niya maaaring balewalain. Bagamat natatakot, alam niyang kailangan niyang kumilos. Wala siyang magulang, wala siyang bahay. Sa mata ng marami, isa lamang siyang anino. Ngunit kahit ganoon, alam niya ang tama sa mali. At hindi siya maaaring manahimik habang ang buhay ng isang tao ay nasa bingit. Matapos magkasundong huwag mag-usap hanggang kinabukasan, umalis sina Romina at Terry sa paradahan. Akala nila walang sinuman ang nakarinig o nakakita sa kanila. Ngunit narinig ni Nestor ang lahat. At ngayon, determinado siyang pigilan sila kahit hindi niya alam kung paano. Hindi personal na kilala ni Nestor si Ricardo, pero alam niyang dapat itong bigyan ng babala. Hindi ito karapat-dapat sa ganitong kapalaran. Habang papalayo si Romina sakay ng kanyang kotse, nanatiling nakatago si Nestor, binabantayan ng bawat kilos niya. Paulit-ulit sa isipan niya ang nakakakilabot na detalye ng plano. Alam niyang kailangan niyang malaman kung saan ito nakatira. At sa pag-alis ni Romina mula sa paradahan, gumawa si Nestor ng matapang na desisyon. Gabi ring iyon, gumawa ng matapang na desisyon si Nestor, susundan niya si Romina. Naiintindihan niyang maaaring huli na kung hihintayin pa ang umaga. Kung hindi siya kikilos ngayon, maaaring mabiktima na si Ricardo sa kanilang plano. Sa maingat na distansya, sinundan niya si Romina sa mga kalsada, pilit na hindi nagpapakita, ngunit hindi rin siya pinapalagpas sa kanyang paningin. Bagaman, bata pa, natutunan na ni Nestor sa buhay sa lansangan kung paano magtago at gumalaw nang hindi napapansin sa lungsod. Patuloy ang pagmaneho ni Romina, walang kaalam-alam na may sumusubaybay sa kanya. Habang lumalalim sila sa kapitbahayan, unti-unting nagbago ang tanawin. Lalong naging enggrande at elegante ang mga bahay hanggang sa lumiko si Romina sa isang tahimik na kalsadang may mga puno sa gilid. Mas mabilis ang tibok ng puso ni Nestor. Malapit na siya, malapit nang malaman kung saan nakatira si Ricardo. Nang siya'y dumaan sa kurba, lumantad sa kanyang paningin ang mansyon. Kahit sa mahinang ilaw, kitang-kita ang laki at karangyaan nito, ang matatayog na bakal na gate, ang landas na may malalambot na ilaw, at ang napakalaking bahay sa likod ay tila mula sa isang panaginip. Ngunit para kay Nestor, na may alam sa madilim na lihim na nakatago roon, ang bahay ay tila isang bitag, hindi isang palasyo. Pumasok si Romina sa loob ng gate nang hindi huminto at tuluyang nawala sa paningin. Nakatago sa mga puno, nanatili si Nestor sa kanyang pwesto, tahimik na pinagmamasdan mula sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit sa mansyon, sinusuri ito. Ito ang tahanan ng lalaking nasa panganib, ang lalaking walang kaalam-alam sa banta sa kanyang buhay. Halo ang takot at agarang pangangailangan sa dibdib ni Nestor. Kailangan niyang magsalita, kailangan niyang sabihin ng totoo, gaano man ito kaimposibleng paniwalaan.
Kailangan niyang malaman, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang malaman ang plano nila. Pero paano? Paanong paniniwalaan siya ng isang tulad ni Ricardo kung isa lang siyang batang lansangan? Wala siyang ebidensya, salita lang niya. Hindi siya mahalaga. Karaniwan, ang mga tulad niya ay hindi pinakikinggan. Ngunit sa kabila nito, may kung anong hindi siya pinapayagang umatras. Narinig niya ang usapan. Alam niya ang balak ni Romina at Terry. At ang kaalamang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan kong subukan. Kung hindi ako magsasabi, may masamang mangyayari. Bulong niya, may paninindigan. Tinitigan niya ang mansyon. Iniisip kung paano ito naging simbolo ng perpektong buhay. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon ay isang baluktot na lihim. Hindi maunawaan ni Nestor kung paano nagawang pagtaksilan ng mga malalapit kay Ricardo ang lalaki para lamang sa pera. Tinuruan siya ng lansangan kung paano mabuhay pero hindi kailanman sa kapinsalaan ng buhay ng iba. Ang kaisipang iyon ang nagtulak sa kanyang magpasiya. Sa oras na makita niya ang pagkakataon, sasabihin niya ang totoo. Ilang minuto pa siyang nanatiling nakatago, isinasaulo ang daan papuntang mansyon. Bawat detalye ay mahalaga, kailangan niyang makabalik. Pagkatapos, tahimik siyang umalis, dala-dala ang malalim na layunin. Hindi niya alam kung paano tutugon si Ricardo, pero alam niyang kailangan niyang subukan. Baka sakaling maligtas niya ito mula sa trahedya. Kinabukasan ng maaga, bumalik si Nestor. Umupo siya malapit sa harap ng gate, siniguradong hindi siya masyadong malapit, ngunit sapat para mapansin. Hindi siya nakatulog. Buong gabi, paulit-ulit sa isipan niya ang narinig. Mabigat ang lihim na bitbit niya. Naramdaman niyang kinukulang siya ng hininga sa kaba. Ngunit nariyan din ang pagdududa. Paano kung di siya maniwala? Paano kung isipin niyang gawa-gawa ko lang? Mahina niyang tanong habang naglalakad paikot-ikot. Ngunit ang alaala ni Romina at Terry na nagtatawanan habang nagpaplano ang nagtulak sa kanyang maging matapang. Hindi siya maaaring manahimik. Mabagal ang pagtakbo ng oras, bawat minuto tila isang oras, hanggang sa wakas nakita niya ito, ang sasakyan ni Ricardo na papalapit sa gate. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Nestor pasulong, kumakaway upang makuha ang atensyon nito. Nagulat si Ricardo at biglang promeno, kita sa kanyang mukha ang pagtataka kahit bahagyang inis nang ibaba niya ang bintana. "Anong ginagawa mo rito, bata?" tanong niya, naguguluhan at bahagyang iritado. "Kailangan ko kayong makausap. Mahalaga ito. Tungkol sa kaligtasan ninyo," ani Nestor nang may pagmamadali, pilit na nagiging seryoso. Nakasimangot si Ricardo puno ng hinala, ngunit may kung anong kakaiba sa ekspresyon ng bata, ang sinseridad, ang takot sa boses na nagpaalangan sa kanya. "Sige," sagot ni Ricardo, "magsalita ka. Ano bang pinagsasabi mo?" Huminga ng malalim si Nestor. Alam niyang mahirap paniwalaan ang sasabihin niya, pero alam din niyang totoo ito. "Narinig ko po kagabi ang asawa niyo at ang kapatid niyo, sina Romina at Terry. May binabalak po sila. Masama. Gusto nilang palabasing aksidente pero ang totoo, gusto nila kayong patayin para makuha ang pera niyo." Tinitigan siya ni Ricardo, ang ekspresyon mula sa kalituhan ay naging pagdududa. Pagkatapos, tumawa siya, matulis at mapanliit. "Kalokohan yan, sina Romina at Terry, hindi nila magagawa yan." Pero hindi umatras si Nestor. Mas mabilis ang kanyang pananalita ngayon, puno ng emosyon at desperasyon. "Alam kong parang imposible pero totoo po, narinig ko talaga sila. May binanggit silang tungkol sa paggalaw sa kotse nyo, sa preno. Pakiusap po, tingnan nyo lang ang kotse bago kayo bumiyahe. Hindi nyo kailangang maniwala agad, basta tingnan nyo lang po, pakiusap." Tinitigan ni Ricardo ang bata, ang determinasyon sa kanyang mga mata, ang katapatan sa kanyang tinig, nagpabago sa kanyang isip. May kung anong totoo sa lahat ng ito. Hindi ito basta kwento lang. May kung anong malalim sa loob ni Ricardo ang gumalaw.
Isang kutob na hindi niya kayang balewalain. Kahit hindi siya lubusang kumbinsido sa sinabi ng bata, may bahagi sa kanya na nagtulak na mag-ingat. Nagpasya siyang sundin ang payo ni Nestor kahit papaano'y upang mapawi ang alinlangan. May kaba sa dibdib, bumaba siya ng kotse at nagtungo sa garahe. Doon tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang mekaniko upang suriin ang mga preno. Dumaan ang mga minuto sa katahimikan, tila bawat segundo ay isang mahabang paghihintay. Nang bumalik ang mekaniko, dumagundong ang katotohanan na parang kulog. May gumalaw nga sa preno. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Ricardo. Hindi na ito haka-haka, totoo ito. Ang tiwalang ibinigay niya kay Romina ay nadurog sa isang iglap. At ang ideya na ang sarili niyang kapatid ay bahagi ng pagtataksil na ito ay labis na nakakagimbal. Hindi ito totoo. Hindi si Romina, hindi si Terry. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa bigat ng hindi makapaniwala. Ang pagkabigla ay bumalot sa kanya, nag-iiwan ng gulo at sakit. Mula sa di kalayuan, pinanood ni Nestor ang bawat sandaling lumilipas. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ricardo, mula sa inis hanggang sa hilakbot, at doon niya alam, naintindihan na nito ang lahat. Nang lumingon si Ricardo sa kanya, wala na ang pagdududa. Pinalitan ito ng ibang damdamin, paggalang at pagkilala sa katapangan ng bata. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Ricardo. Mas tahimik na ngayon. Bakit ka naglakas loob na tumulong sa isang taong hindi mo man lang kilala? Ibaba ni Nestor ang kanyang tingin, naghahanap ng tamang salita. Alam ko lang na mali ito, mahina niyang sagot, at hindi ko kayang hayaang mangyari yon. Huminga ng malalim si Ricardo, dama ang bigat ng pagtataksil, ang babaeng pinagsaluhan niya ng buhay, ang kapatid na sinuportahan niya, kapwa pala, nagpaplanong burahin siya na parang wala siyang halaga. Ngunit ngayon, dahil sa isang batang di pa niya nakikita kailanman, lumitaw ang katotohanan. Muling tumingin si Ricardo kay Nestor, puno ng higit pa sa pasasalamat. Nandoon din ang pagsisisi, na muntik na niyang baliwalain ang babalang maaaring ikapahamak niya. Tumindig si Ricardo at hinarap muli ang bata, mas matatag na ang tinig. Iniligtas mo ako, bata. Hindi ko pa alam kung paano, pero sisiguraduhin kong makakabawi ako sa iyo sa ginawa mong tapang. Tumango si Nestor ng bahagya, patuloy pa rin sa pag-unawa sa bilis ng mga pangyayari. Nang umagang iyon, habang unti-unting lumalalim ang kamalayan ni Ricardo sa nangyaring sabotahe, naiisip niya si Nestor. Isang batang walang tahanan, walang pamilya, ngunit handang isakripisyo ang lahat upang itama ang mali. Lumapit siya muli kay Nestor at lumuhod upang magtapat ng mata sa mata. Iniligtas mo ang buhay ko, ulit niya. Ang tinig ay puno ng sinseridad. Kung wala ka kagabi, patay na sana ako ngayon. Tahimik lang si Nestor, hindi alam kung paano tatanggapin ang ganoong lalim ng pasasalamat mula sa isang tulad ni Ricardo. Ngunit sa loob niya, lalong tumibay ang paninindigang tumulong. Alam ni Ricardo na hindi niya ito kayang harapin mag-isa. Gusto kong manatili ka sa tabi ko, wika ni Ricardo. Ibabagsak natin sina Romina at Terry magkasama. Tumingin sa kanya si Nestor, nanlaki ang mga mata sa bigat ng responsibilidad at pagkatapos ay tumango ng buo ang loob. Tutulungan kita, hindi nila tayo mahuhulaan. May plano ng unti-unting nabubuo sa isipan ni Ricardo. Alam niyang hindi uubra ang direktang harapan. Kailangan nilang gamitin ang talino, palitawin na nagtagumpay ang plano ni Romina at Terry. Babaguhin ko ang testamento ko, sabi ni Ricardo, nag-iisip ng malakas. Kapag namatay ako sa kahina-hinalang paraan, wala nang makukuhang mana si Romina. Napangiti si Nestor nang maunawaan ang ibig sabihin. Ibig sabihin kahit ituloy nila ang plano, wala silang mapapala? Tanong niya. Tama, sagot ni Ricardo, natuwa sa bilis ng pagkuha ng bata. Habang ipinapaliwanag niya ang buong plano,
unti-unti rin niyang hinangaan ang talino at tapang ni Nestor. Sa kabila ng lahat ng hirap na dinanas nito, may matibay itong paninindigan sa tama. Simula ngayon, magka-team tayo, sabi ni Ricardo. Ikaw ang magiging mata at tainga ko. At sisiguraduhin kong hindi ka na muling matutulog sa lansangan. Sa mga salitang iyon, may naramdaman si Nestor na matagal na niyang hindi nararamdaman, tiwala. Tumango siya, handang samahan si Ricardo hanggang sa dulo. Ngunit alam ni Ricardo na kailangan pa nila ng isang huling hakbang upang lubos na malinlang sina Romina at Terry. Tumigil siya at tiningnan si Nestor na may ningning ng tapang sa mga mata. Magpapanggap akong naaksidente, aniya. Gagawin nating mukhang tagumpay ang plano nila. Napanganga si Nestor sa gulat. Pagkatapos, unti-unti, lumitaw ang isang matalinong ngiti sa kanyang labi. Iisipin nilang patay ka na, kaya bababa ang bantay nila. Tama, kumpirmang sagot ni Ricardo. Kapag naniwala silang panalo na sila, doon tayo tatama. Lumakas ang kumpiyansa ni Nestor. Bahagi siya ng isang mahalagang misyon, isang bagay na tama. Magkasama, babaliktarin nila ang sitwasyon. Dumating ang gabi ng plano. Sina Ricardo at Nestor ay paulit-ulit na inensayo ang bawat detalye. Sa napagkasundo ang lugar, huminto si Ricardo upang isakay si Nestor na naghihintay na may pag-asang nakasindi sa mga mata. Pag-akyat ng bata sa upuan, nagkatinginan sila ng may pagkakaunawa. Ito na yon, bata. Kailangang kapanipaniwala ito, ani Ricardo, mahigpit ang hawak sa manibela. Tumango si Nestor, seryoso ang mukha. Paniwalaan nila tayo, gawin nating totoo ang palabas. Kasama niyo ako, Ginoong Ricardo, gawin na natin ito, sabi ni Nestor. Matatag ang tinig at puno ng determinasyon. Maingat na nagmaneho si Ricardo papunta sa isang tahimik at inabandona ng daan ang lugar na kanilang pinili upang isagawa ang huwad na aksidente. Mas maaga pa, sinabi niya kay Romina na kakailanganin niyang magpahinga ng ilang araw sa bahay pahingahan sa probinsya. Tila natuwa ito at may ngiting banayad ng nagpaalam. Mag-ingat ka, mahal, magpahinga kang mabuti, matamis na wika nito, lubos na kumbinsidong malapit na ang katapusan at matutupad na ang kanyang mga pangarap. Si Ricardo, habang itinatago ang unos ng katotohanan sa likod ng kalmadong mukha, ay umalis kasama si Nestor. Pagdating nila sa liblib na lugar, bumaba sila ng sasakyan at sinimulang isagawa ang kanilang palabas. Maingat na sinuri ni Nestor ang loob ng kotse upang siguraduhing walang naiwan ni isang gamit ni Ricardo na maaaring magbunyag ng kanilang lihim. Malinis po rito, sir. Ulat niya, tiyak at propesyonal ang tono. Tumango si Ricardo, humanga sa talas ng pag-iisip ng bata. Ayos, sagot niya, sabay simula sa pinakadelikadong bahagi ng plano. May inihanda si Ricardo na isang aparatong magpapaliyab sa sasakyan upang magmukhang isang trahedya. Magkasama silang lumayo sa ligtas na distansya. Sa isang pindot lang, sumiklab ang apoy. Lumamon sa kotse at pinuno ng liwanag at usok ang gabi. Ang sasakyan ay naging abo at baluktot na bakal. Para sa sino mang mapadaan, tila ito ay isang malagim at nakamamatay na aksidente sa isang liblib na kalsada. Kinabukasan, naging usap-usapan ito. Isang katawan raw ang nasunog sa isang aksidente. Mabilis itong kinagat ng media at ang sinasabing pagkamatay ni Ricardo ay naging pampublikong kaalaman. Si Romina ay umarte ng perpekto. Ang mukha niya ay puno ng gulat at lungkot, ngunit sa ilalim ng maskara ay may ngiti ng tagumpay. Sa isang pribadong pag-uusap kay Terry, bumaba ang kanyang depensa. Tapos na talaga siya, bulong niya. Hindi maitago ni Terry ang mapagmataas na ngiti. Hintayin na lang natin ang mana. Lahat ng gusto natin atin na. Ngayon si Romina na nagpapanggap bilang nagdadalamhating balo
ay ginampanan ng papel na may kalkuladong husay. Tumanggap siya ng pakikiramay ng may biyaya. Ang mga luha ay sinadyang ihulog sa tamang oras. Ngunit sa pribadong sandali, iniisip na niya ang bagong buhay, mayaman, malaya at si Terry sa kanyang tabi. Lalong naging kumpiyansa sina Romina at Terry araw-araw. Sigurado sila naganap na ang plano. Walang makakahadlang sa kanila at sa kayamanang inaasam. Ngunit habang sila ay naliligo sa huwad na tagumpay, si Nestor ay nanatiling tago sa anino. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos, hindi nagpaparamdam. Pinakikinggan niya ang bawat bulong tungkol sa mana, bawat ngiti ng kasakiman, bawat susunod nilang hakbang. At bawat detalye ay isinusumbong niya kay Ricardo na ligtas at naghihintay. Kumbinsido silang totoo ang lahat, ulat ni Nestor. Akala nila patay ka na. Pinag-uusapan na nila kung paano nila gagastusin ang pera mo. Tumango si Ricardo, sinisip-sip ang bawat salita. Tagumpay ang unang bahagi, ngayon oras na para sa susunod. Ilang araw ang lumipas, dumating sina Romina at Terry sa opisina ng abogado ni Ricardo. Nakaitim silang pareho, ginagampanan ng papel ng balo at nagluluksa. Ngunit sa likod ng kanilang kasuotan, may bulong ng kasabikan. Ito na ang sandaling kanilang hinihintay. Sa sasakyan, yumuko si Terry at bumulong, lahat ng ito magiging alaala na lang. Tumango si Romina, kalmado ang mukha, ngunit kumakabog ang dibdib. Sa loob ng opisina, sinalubong sila ng abogado ni Ricardo, formal at may pakikiramay. Maupo po kayo, dadaanan natin ang lahat ng maayos, wika nito habang kinukuha ang isang makapal na folder. Tumango si Romina, nakasuot ng maskarang lungkot. Maraming beses na niyang ininsayo ang ekspresyong ito, marangal na pagluluksa, at ngayon ay aktwal na niya itong isinabuhay. Sinimulang basahin ng abogado ang nilalaman ng testamento ni Ricardo. Isa-isang tinukoy ang mga ari-arian, kabuhayan at mga tagubilin. Habang dumarami ang bilang at halaga, hindi na halos maitago ni Romina ang pananabik. Lahat ng kanyang pinangarap tila abot kamay na. Ngunit pagkatapos ay may hindi inaasahang nangyari. May isang kamakailang idinagdag na probisyon, ani ng abogado, matatag ngunit seryoso ang tono. Nagkatinginan sina Romina at Terry, may kaba sa mga mata, ngunit pilit pa ring kalmado. Malit na detalye lang yan siguro, ani Terry, may pilit ng ngiti. Nanatiling walang emosyon ang mukha ng abogado habang nagpatuloy. Ayon sa bagong probisyon, maipapamana lamang ang yaman ni Ricardo sa kanyang asawa kung ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay natural. Kung ito ay dahil sa aksidente o kung may bahid ng kahina-hinalang pangyayari, automatikong mawawala sa asawa at sa sino mang kaugnay niya ang karapatang tumanggap ng mana. Parang suntok sa dibdib ang bawat salita. Nanatiling nakaupo sina Romina at Terry, walang kakilos-kilos, naguguluhan at nababalisa. Hindi pwedeng totoo to. Nanginginig ang tinig ni Romina habang pinipilit panatilihin ang composure. Ngunit sa kaloob-looban niya, sumisiklab na ang galit at takot. Dahil ang perpektong plano ay dahan-dahang nagkakalas sa kanilang harapan. Nakapako sa kinauupuan si Terry, tulala, pilit iniintindi ang narinig. Sandali lang, ano to? Hindi gagawa si Ricardo ng ganito nang hindi man lang pinag-uusapan, lalo na kay Romina, pabigla niyang sabi, may bahid ng pagkabigo sa kabila ng pagsubok na magpakakalmado. Tiningnan sila ng abogado, matigas ang anyo at may halong disimulado ngunit halatang pagdududa. Desisyon ito ni Ricardo buong buo at maayos itong naitala. Ang probisyong iyon ay idinagdag ilang araw lang bago ang aksidente. Napangiwi si Romina, ang pagkagulat ay unti-unting napalitan ng matinding galit. Tumingin siya kay Terry, naghahanap ng paliwanag, kahit kaunting katiyakan, ngunit ang nakita lamang niya ay ang parehong takot at pagkabigla sa mga mata nito.
Umiling si Terry, waring tinatanggihan pa rin ang katotohanan. At sa isang biglaang pagsabog ng damdamin, binagsak ni Romina ang kanyang mga palad sa mesa. "Ito'y kalokohan!" sigaw niya. "Ginawa niya ito ng sadya!" Ang maskara ng pagdadalamhati na pinaghirapan niyang suotin ay nagsimulang mabasag. Tumaas ang kanyang tinig at ang lungkot ay napalitan ng hayagang galit. Tahimik na nanood ang abogado, matalim ang tingin. May mali at dama niya ito. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at naroon siya, si Ricardo, buhay. Katabi niya si Nestor, matikas na nakatayo, puno ng tahimik na pagmamataas. Ang paglitaw ni Ricardo, buo, ligtas, ay tila nagpatigil ng oras. Nanlumo sina Romina at Terry, ang mga mukhay na mutla sa gulat, tila biglang bumaliktad ang mundo. Humakbang si Ricardo palapit, ang mga mata ay nakatuon sa 2 taong nagtaksil sa kanya. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit matigas, may dalang lakas na hindi matitinag. "Nagulat kayo?" Walang nakasagot. Sila'y tuluyang naipit sa sulok ng katotohanan. Nakatayo si Nestor sa tabi ni Ricardo, nakamasid sa dalawa, dala ang tahimik na tagumpay. Siya ang tumulong upang mangyari ang sandaling ito. At ngayon, katarungan ang pumasok sa pintuan. Lumapit pa si Ricardo. "Alam ko ang lahat, ang plano, ang sikretong pagkikita sa paradahan. Bawat salitang binitawan nyo, narinig ko." Nanigas ang mukha ni Romina, si Terry na may parang lumiliit sa kanyang upuan. Wala nang pagkakaila, nalaglag na ang maskara at sila mismo ang tumapak sa kanilang bitag. "Akala nyo ba kaya nyong burahin ako?" Patuloy ni Ricardo. "Bawat yapak ay tila nagiiwan ng bigat ng pagkakanulo. Akala nyo pwede nyong kunin ang lahat ng pinaghirapan ko at mamuhay na parang walang nangyari." Katahimikan ang lumukob sa silid, nagpapalitan ng damdamin ang bawat isa, kahihiyan, galit, kawalan ng paniniwala. Ang lalaking nakatayo sa harap nila ay hindi na ang Ricardo na dati nilang kilala. Siya na ngayon ay pinanday ng sakit, pinatatag ng katotohanan. "Yun ba ang plano nyo?" tanong niya. Ang boses ay matatag at kontrolado. "Patayin ako at pakinabangan ang lahat ng meron ako, na para bang hindi nyo kailangang managot." Bahagyang bumuka ang bibig ni Romina, pilit binubuo ang itsura ng pagsisisi. Ang mga mata niya'y sinusuri ang mukha ni Ricardo, umaasang may awa pa ring natitira roon. "Ricardo, kami, ang gusto lang namin," panimula niya, nanginginig ang tinig, pilit nagpapakumbaba. Ngunit pinutol siya ni Ricardo sa pamamagitan ng malamig na tingin. "Ang gusto niyo, Romina, ang bahay ko, ang pera ko, ang tiwala ko," anyang matalim. "Lahat ng ibinahagi ko sa iyo, lahat ng itinayo ko, kulang pa ba yon? At ikaw, Terry," sabay lingon sa kapatid, "tinawag kitang pamilya, pinaniwalaan kita, at anong ginawa mo? Tinalikuran mo ako." Bawat salita'y parang martilyong bumagsak. Hindi makatingin si Terry. Yumuko ito habang ang kahihiyan ay malinaw na nakasulat sa kanyang mukha. Hindi ko sinasadya, nalito lang ako," pautal niyang sagot. "Pinaniwala ako ni Romina na kailangan niya ako, na ikaw ay wala na." Pinutol siyang muli ni Ricardo, mas malamig pa ang tinig. "Huwag mong gamitin siya bilang dahilan. Pinili mong magkanulo. Pinili mong ang buhay ko ay mas mababa kaysa sa kasakiman mo." Si Romina, ngayon nagkakandarapang mailigtas ang sarili, ay muling nagtangkang igiit ang galit. "Pinalayo mo ako, Ricardo. Ilang taon tayong kasal pero sa negosyo kakasal, hindi sa akin. Naging invisible ako sa iyo. Hindi ba't yun din ay isang uri ng pagtataksil?" Hinahabol ang hininga, ang mukha niya'y namumula. "Ayokong manatiling tropeyo sa perpekto mong mundo." Tahimik lang na nakinig si Ricardo, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ang nagsabi ng mas malalim na kwento. Anumang habag ang dating naroon ay nilamon na ng pagkawasak ng damdamin.
At ang solusyon mo ay ipapatay ako? Tanong niya. Mababa ang tinig, mabigat ang bawat salita. Imbes na kausapin ako, nagplano ka sa likod ko. Ginawa mo akong bagay na pwedeng itapon. Lumingon siya kay Terry. Ang tinig ay mas banayad, ngunit mas masakit. At ikaw, naisip mo ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging kapatid dahil ang ginawa mo, hindi yan pamilya? Sa buong pagtutuos na ito, nanatiling tahimik si Nestor sa tabi ni Ricardo, pinapanood ang katarungan na dahan-dahang isinasakatuparan. Nandoon siya nang mabunyag ang katotohanan. Ngunit ang makita si Ricardo na harapin ng mga nagtaksil sa kanya ng may tapang at dangal ay mas makapangyarihan pa sa anumang naisip niya. Puno ng respeto ang mga mata ni Nestor, hindi lang nakaligtas si Ricardo, nakamit niya muli ang kontrol. At sa wakas, may matatag na kumpiyansa, tumingin si Ricardo sa abogado at bahagyang tumango. Oras na para sa huling hakbang. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pag-aresto kina Romina at Terry, unti-unting naramdaman ni Ricardo ang pag-angat ng bigat ng pagtataksil. Alam niyang hindi na maibabalik ang dati, ngunit marahil maaari pa ring magpatuloy ang buhay sa bagong direksyon, mas payapa at mas totoo. Madalas siyang nagmumuni-muni sa katahimikan ng kanyang opisina, pinapakinggan ang tibok ng damdamin, iniisip ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hanggang sa mapako ang kanyang tingin kay Nestor, ang batang minsang estranghero, ngayoy naging tagapagligtas. Alam ni Ricardo, karapat-dapat si Nestor ng tunay na pagkakataon, isang hinaharap na malayo sa lamig ng lansangan at gabi ng gutom at takot. Tinawag niya ang bata at kinawayan paupo sa tabi niya. Ang tinig ni Ricardo, mainit, tapat, ay bumasag sa katahimikan. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na hindi ko naranasan sa kahit kanino, Nestor. Ibinigay mo ang katapatan mo at dahil sa katapatang yan, buhay pa ako. Hindi ko yan malilimutan. Napayo ko si Nestor, halatang labis ang pagkilos ng damdamin. Hindi siya umasa sa anumang papuri, ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Hindi ko po kayang hayaan nilang saktan kayo, Ginoong Ricardo. Bulong niya, halos hindi marinig. Ngumiti si Ricardo at sa unang pagkakataon may init sa kanyang mga mata. Sa batang ito, nakita niya ang bihirang uri ng pagkatao, ang tunay, at nakapagdesisyon na siya. Nais kong maging bahagi ka ng pamilya ko, Nestor, sabi ni Ricardo, matatag ang tinig. Simula ngayon, aalagaan kita. Bibigyan kita ng kinabukasang nararapat sa iyo. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko para lumaki kang matalino, matatag at hindi kailanman babalik sa buhay na yon. Nanlaki ang mga mata ni Nestor sa hindi makapaniwala. Pinipigil ang luha, damang-dama niya ang bigat ng sandaling iyon. Hindi pa siya kailanman naging bahagi ng kahit anong pamilya. Ngunit ngayon, may isang taong naniniwala sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, muling pinabago ni Ricardo ang kanyang testamento. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahalaga pa sa pera ang nakasaad, idinagdag niya si Nestor bilang pangunahing tagapagmana. Higit pa ron, inilatag niya ang plano, hindi lang basta ipapamana ang yaman, kundi ihahanda si Nestor, gagabayan at sasamahan sa bawat hakbang. Maingat na ipinaliwanag ni Ricardo ang lahat habang naroon ang abogado. Tahimik si Nestor, gulat, ngunit taimtim na nakikinig. Ibig sabihin, balang araw, lahat ng ito'y mapapasa iyo, paliwanag ni Ricardo. Pero hanggang doon, mag-aaral tayo ng magkasama. Kikitain mo ito at sasamahan kita sa bawat yugto. Sa dibdib ni Nestor, nagbanggaan ang pagkagulat at pagmamataas. Ang batang dating natutulog sa bangketa, ngayoy may sariling pwesto sa hapag. May kinabukasang naghihintay. Pinilit niyang panatilihing matatag ang sarili, ngunit namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Muling ipinatong ni Ricardo ang kamay sa kanyang balikat. Karapat-dapat ka, Nestor, at pangako ko, hindi mo na kailanman haharapin ang buhay ng mag-isa.
Sa sandaling yon, may bagay na hindi na kailangang sabihin. Isang tahimik na pangako ang namagitan sa kanila, higit pa sa pasasalamat o utang na loob. Tahimik na nangako si Nestor, itutupad niya ang tiwala, maging karapat-dapat siya sa bagong simula. Mula noon, hindi na sila basta magkakampi, sila'y naging tunay na pamilya. Natapos na ang madilim na kabanata at ngayon isang bagong yugto ang kanilang isinulat magkasama. Si Ricardo na nabago ng pagtataksil ay natutong makilala ang anyo ng tunay na katapatan. At si Nestor, ang batang minsang hindi pinapansin ng mundo, ngayoy kanyang alagad, tagapagmana at pag-asa sa hinaharap. Unti-unting nabuhay ang mansyon sa presensya ni Nestor. Noong una, tila hindi siya makapaniwalang totoo ito na baka biglang magising siya at magbalik sa lansangan. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Ricardo. Sa tiyaga at malasakit, sinimulan ni Ricardo siyang turuan tungkol sa negosyo, sa tao, sa kapangyarihan at sa responsibilidad. At si Nestor, bukas ang isipan at sabik na matuto, ay sinimsim ang bawat aral. At sa bawat hakbang na magkasama, itinayo nila ang isang bagong paglalakbay, nakaugat sa katotohanan, katapatan at pangakong hindi na muli silang maliligaw. Matututuhan mo ang lahat ng alam ko, bata, madalas sabihin ni Ricardo. Ang tinig ay kalmado, ngunit puno ng layunin. Ayokong basta mo lang manahin ang itinayo ko. Gusto kong maunawaan mo ito. Gusto kong maging isang taong mamumuno na may talino at may puso. Bawat araw ay may bagong aralin. Maingat at matiyagang ginabayan ni Ricardo si Nestor, hindi lamang sa mundo ng negosyo, kundi sa mga prinsipyong bumubuo sa isang tunay na pinuno. Itinuro niya na ang respeto, katapatan at pananagutan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang ari-arian. Dalhin mo ang mga pagpapahalagang yan sa puso mo, anya, at magiging tao kang may tunay na saysay. Tahimik na nakikinig si Nestor, iniiimbak ang bawat salita. Higit sa lahat, nais niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya. Habang siya'y natututo at humuhusay, ang paghanga niya kay Ricardo ay naging higit pa, isang matinding hangaring maging taong karapat-dapat sa pangalawang pagkakataong natanggap. Para kay Ricardo, may pagbabago ring nagsimula. Habang pinagmamasdan niya ang pagbabagong anyo ni Nestor, unti-unting gumagaling ang sugat sa kanyang puso. Ang buhay niyang dating umiikot sa kapangyarihan at tagumpay, ngayoy nakahanap ng bagong kahulugan. Ang paggabay kay Nestor ang naging kanyang dakilang misyon. Pamilya nakita, Nestor, sabi ni Ricardo isang hapon, habang nahihirapan ang bata sa isang masalimuot na leksyon. At ang ibig sabihin ng pamilya, hindi tayo nag-iiwanan, laging may alalay, palagi. At mula noon, iyon ang naging saligan ng kanilang samahan. Hindi lang leksyon sa negosyo ang kanilang pinagsaluhan. May mga mahabang hapunan, hating gabi ng pag-uusap, pangarap para sa hinaharap at tawanan na umalingaw-ngaw sa bahay na dati tahimik at malamig. Ang dating malamig na mansyon ay unti-unting nabuhay, nagkaroon ng init na matagal nang nawala. Para kay Nestor, ito'y isang bagong simula, isang tunay na pangalawang pagkakataon. Sa katauhan ni Ricardo, nakatagpo siya hindi lang ng gabay, kundi isang tahanan. Unti-unti siyang nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili na diskubre ang mga kakayahang hindi niya alam na taglay niya. Lumiwanag ang kanyang kinabukasan. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang kanilang ugnayan. Mula sa pagiging guro at mag-aaral, naging higit pa isang tunay na ugnayan ng ama at anak. Dumaan sila sa mga pagsubok, syempre. Ngunit hinarap nila ang lahat ng magkasama, magkatabi at may paninindigang hindi matitinag. Sa loob ng dating malamig na tahanan, may ipinanganak na makapangyarihan. Hindi lang isang pamana, kundi isang bagong simula. Isang bagong buhay, pinanday ng dalawang taong may dahilan sana para sumuko, ngunit piniling magtiwala, magtayo muli at maniwala.
Ito ay isang kwento ng pagtubos, ng tapang, ng dalawang buhay, isa'y sinira ng pagtataksil, isa'y hinubog ng paghihirap na nakahanap ng layunin sa isa't isa. Sapagkat sa huli, ang pinakadakilang kayamanan ay hindi ang yaman o kasikatan, kundi ang katapatan at tiwala. Si Ricardo, isang lalaking nilinlang ng mga taong pinakamalapit sa kanya, ay nakatagpo ng pinakadakila niyang kakampi sa hindi inaasahang pagkakataon. Kay Nestor, isang batang lansangan na nagbuwis ng lahat para gawin ang tama, magkasama nilang pinatunayan ang tunay na pamilya ay hindi palaging dugong kaano-ano mo. Minsan, ito'y yung pinili mo. Kung nahipo ka ng kwentong ito at nais mong makarinig pa ng mga istoryang puno ng tapang, katapatan at pagbabagong buhay, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-turn on ang notifications para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na kwento ng pag-asa. Dahil minsan, ang pinakamagandang kwento ay nagsisimula sa pinakamadilim na yugto.